Magandang araw sa lahat ng nakikinig sa channel na ito at mapagpalang araw sa ating butihing narrator. Ako nga po pala si Enrico, naninirahan dito sa lalawigan ng Samar. Proud ako na isa ako sa masusugid ninyong tagapakinig dito sa baryo namin, Sir Chris. At lahat ng mga kwentong ibinabahagi ng inyong sender ay pinapakinggan ko habang abala sa ginagawang trabaho kasama ang aking binatang anak. Dahil sa pagkahilig naming mag-amang makinig ng mga katatakutan at kababalaghan, ay kinumbinsi ako ng aking anak na ibahagi sa inyo ang karanasan ko at ng kanyang inang si Roxanne. Taong 1990, naligaw kami ng asawa kong si Roxanne sa isang liblib na baryo sa Samar. Kasalukuyan kasi naming hinahanap ang bahay ng tiyuhin kong albularyo. Napagpasyahan namin bumisitang mag-asawa, gawa ng ilang taon nang hindi nakakadalaw sa bahay ng aking ama, si Tiyo Erming. Natandaan ko naman ang lugar kung saan nakatira ang tiyuhin ko. Kaya nga lang, nung naroroon na kami ng asawa ko, ay napag-alaman naming matagal na palang umalis si Tiyo Erming. Noong tanungin ko naman ang isa sa mga dating kapitbahay ng tiyuhin ko, ay may binanggit naman itong baryo at nagwikang sa pagkakaalam niya ay doon umano naninirahan ang tiyuhin ko. Matapos ko ngang makuha ang impormasyon, ay bumiyahe kaagad kami ng asawa ko't tinunto ng baryo kung saan naninirahan si Tiyo Erming. Nang mapadpad na nga kami sa baryong binanggit ng matandang na pagtanungan ko, unang tingin ko pa lamang ay tahimik at mukha namang magiliw ang mga tao. Habang nasa kanto kasi kami ni Roxanne at nag-aabang ng masasakyan papasok sa baryo, ay panay ang pagsipat sa amin ng iilang taong naglalakad papasok sa looban ng baryo. Sigurado ka bang ito ang baryong tinirahan ng tiyuhin mong albularyo? Tanong ng asawa ko, at hinilot-hilot pa ang binti habang nakaupo sa waiting shed. Yun yung binanggit sa atin ng matanda eh. Kaya malamang dito nga nakatira si Tiyo Erming. Tugon ko at bahagyang sinipat-sipat ang looban ng baryo. Umuwi na lang kaya tayo. Sa susunod na lang natin bisitahin ng tiyuhin mo. Medyo hindi kasi maganda ang pakiramdam ko dito eh. Suwestyon ni Roxanne sa akin. Ano ka ba mahal? Nandito na tayo eh. Hanapin na natin yung bahay niya. Kalahating araw tayong bumiyahe para lang mabisita natin si Tiyo Erming. Tapos mag-aaya ka na kagad umuwi. Tugon ko sa kanya. Sinabi ko sa kanyang magpahinga na muna kami bago namin hanapin ang bahay ni Tiyo Erming. Pasado 4:00 ng hapon pa lang naman ang mga oras na yon. Kaya't ayos lang. Ipagtanong-tanong na lamang namin sa mga tao sa looban ng baryo kung saan ang tirahan ng tiyuhin ko para mas mabilis naming mahanap mamaya ang bahay nito. Habang nakaupo kami, ay napapansin kong iilan lamang ang mga sasakyang dumaraan at sa tuwing may sasakyang dadaan ay hinihintuan kami at pilit na pinapasakay. Tumatanggi naman kaming mag-asawa. Sinabihan kami ng mga iyong umalis na doon bago magtakip silim. Nagtataka ako at hindi maintindihan kung bakit nasabi yun ng mga dumadaang tricycle o habal-habal na motor sa aming mag-asawa. Napapansin ko ring ang ibang sasakyan naman na dumadaan ay tila ba may kinakatakutan ng mga ito. Malayo pa lang kasi sa kinaroroonan namin ay humaharurot na ang mga yon. Bakit kaya ganyan ang mga ikinikilos ng mga dumadaan dito? Parang takot na takot sila. Kunot noong tanong ng asawa ko nang may pagtataka. Hindi ko alam. Huwag mo nalang pansinin ang mga yan. Maya-maya, pag nakapagpahinga ka na, hanapin na natin ang bahay ni Chong ha. Wika ko sa kanya. Tumango naman ang asawa ko at muling hinilot ng bahagya ang binti niya. Sumakit daw kasi yun sa kakalakad namin kanina noong pinuntahan namin ang bahay ni Tiyo Erming sa dating tirahan nito.
Makaraan lamang ang ilang sandali ay may lumapit na matandang babae sa amin. Inalok kami nito ng tubig dahil mukhang pagod na pagod umano kaming dalawa ng asawa ko. Maraming salamat po, Manang. Pagpapasalamat ko matapos abutin ng lalagyan ng tubig at agad na tinungga. Sa totoo lang kasi, Sir Chris, uhaw na talaga ako. Tiniis ko lang dahil nagmamadali nga kaming bumiyahe ng asawa ko kanina. Para bago magdilim ay mahanap na namin ang tirahan ni Tio Erming. Naisip ko kasing doon na lamang ako iinom ng tubig. Matapos ko ngang uminom ay naibsa ng uhaw na nararamdaman ko. Samantalang ang asawa ko naman ay mariing tumanggi dahil hindi pa naman daw siya nauuhaw. Saan ba ang punta niyo? At mukhang bagong salta yata kayo rito. Tanong ng matanda sa amin. Dyan lang po sa looban. Bibisitahin lang po namin yung tsuhin ko. Tugon ko. Magsasalita pa sana ang matanda nang sa may biglang sumigaw na lalaki at para bang pinapagalitan nito ang ali. Hoy tanda! Anong ginagawa mo rito ha? Umalis ka rito bago pa kita ipakaladkad sa mga alaga kong aso. Pabulyaw na sigaw ng lalaki. Kaagad na napalingon kaming mag-asawa sa lalaking nagsalita. At nung tingnan nga namin yon, ay nakita kong dinuduro-duro ng lalaki ang matanda habang nagmamadaling maglakad papalapit. Agara namang nagmamadaling maglakad palayo ang matandang babaeng nagbigay sa amin ng tubig at para bang natataranta yon. Nang makalapit na sa amin ang lalaki, ay humingi siya ng paumanhin. Dahil ayon pa sa kanya, ay baliw umano ang matandang nakausap namin. Bahagya pa akong napaduwal. Sa isiping, baka marumi ang tubig na binigay ng matanda sa akin. Sa isip-isip ko pa, bakit uminom ako kaagad ng tubig na binigay ng matanda? Bakit hindi man lang ako nagdalawang isip na baka mamaya ay marumi yun o kaya naman ay may lason? Nako, kung nagkataon palang may lason ng tubig na binigay ng matanda, paniguradong bumulagta na ako. Sambit ko pa sa aking isipan. Nakangiting tinanong kami ng lalaki kung ano ang kailangan namin at bakit napadpad sa baryo nila. Sinabi ko naman ang dahilan kung bakit kami naroroon. Kako, bibisitahin namin ang bahay ng tiyuhin kong albularyo. Sandaling napatda ang lalaki bago nagtanong kung ano ang pangalan ng tiyuhin ko. Baka raw kilala niya yon dahil isa siya sa mga nangangasiwa sa baryo nila. Natuwa naman ako nang marinig ko ang sinabi ng lalaki dahil sa wakas ay hindi na kami mahihirapan pang hanapin ang bahay ng tiyuhin ko. Medyo alanganing oras na kasi ng mga sandaling yon at papatakip silim na. Walang patumpik-tumpik na sinabi ko sa lalaking nagpakilalang Raul ang buong pangalan ng tiyuhin ko. Tara, dun tayo sa bahay mag-usap. Sa tingin ko kasi kilala ng ama ko ang hinahanap mong tiyuhin. Aya pa ng lalaki sa amin. Sumunod na nga kami sa paglalakad papasok ng baryo. Habang naglalakad na nga kami papasok, ay nakikita ko kung paano kami tingnan ng mga tao sa kani-kanilang bakuran. Parang mga ignorante ang mga ito at ngayon pa lamang nakakita ng dayo. Makaraan lamang ang ilang minutong lakaran ay nanlaki ang mga mata ko. Nang sa walang ano-ano, may nakita akong isang matandang lalaki na nakaupo sa loob ng bakuran nito at abala sa pagngat-ngat ng hilaw na karne. Nakangisi pa ito habang nakatingin sa amin at kakaiba ang mga titig na ipinukol sa amin. Hindi na maganda ang pakiramdam ko at maging ang presensya sa buong paligid ay parang dahan-dahan na iyong nag-iiba. Biglang umalinsangan na ang buong paligid at umalingasaw ang napakabahong amoy.
Naramdaman kong marahan ng naglakad ang asawa ko at mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ko. Nung tingnan ko siya, ay nababanaag ko sa mga mata niyang para bang nag-aaya na siyang lumabas ng baryo at huwag na kaming tumuloy pa. Noong balingan ko naman ang mga taong nakasilip sa kani-kanilang bahay, ay kakaiba na ang mga titig na ipinupukol nila sa amin. Kung kanina ay ignoranting tingnan pa ang mga yon, ngayon naman ay parang asong anumang sandali ay nakahanda lumapa ng kaaway ang mga yon. May mga bahid ng dugo rin akong nakikita sa bakuran at may mga nakasabit pang bungo ng hayop. Patong-patong na ang kabang nararamdaman ko. Kaya naman naglakas loob na akong magsalita at sinabihan ng lalaking lalabas na kami ng baryo. At sa susunod na lang kami babalik. Nakalimutan ko kasing susunduin pala kami ng tiyuhin ko. Hindi pa man nakasagot ang lalaki at hinila ko na ang asawa ko at dagli-dagling naglakad na kami palabas ng baryo. Halos lakad takbo na ang ginagawa namin ng asawa ko nang marinig kong sumigaw ang lalaki. Naharangan umano kami at huwag palalabasin sa teritoryo nila. Habang tumatakbo nga kami, ay nakita ko sa gilid ng mga mata kong may mga asong nagbabaga ang mga mata. Walang tigil sa paglalaway at umaangil sa bawat bahay na madadaanan namin. "Dalian mo, mahal!" Kabadong utos ko sa asawa kong dalian niyang maglakad dahil nakakaladkad ko siya. Nang malapit na kami sa kanto, ay nakita ko ang matandang babaeng nag-abot ng tubig sa amin kanina. May hawak siyang buntot ng pagi habang sinisigawan kami nitong magmadali na. Nakahinga ako ng maluwag nang tuluyan na kaming makalapit sa matanda. Nung lingunin ko nga ang pinanggalingan namin, ay laking gulat at takot ko nang makita kong tila ba mga dambuhalang asong nakakapangilabot pagmasdan ang walang tigil sa pag-angil habang nakatingin sa amin. Akala niyong mga aswang kayong may mabibiktima na naman kayong inosenteng tao, ano? Sige, subukan niyo lang lumabas dyan sa teritoryo niyo at magkakaalaman tayo. Sigaw ng matanda at paulit-ulit na hinahampas ang buntot ng pagi sa kawalan. Sa tuwing hinahampas niya iyon, ay umaatungal naman ang mga yon na para bang nasasaktan. Nakarinig din kami ng huni ng wakwak at malakas na pagpagaspas ng mga pakpak at parang nagpapalipat-lipat iyon sa naglalakihang puno. Dinala na nga kami ng matandang nagpakilalang si Capo Rencia sa bahay niyang nasa Karatig Sitio. Noong makarating na kami sa bahay niya, ay sinabi niya sa aming napadaan daw siya doon nang makita niya kami at nararamdaman niyang parang may hinahanap kami. Noon nga daw na sumama kaming pumasok sa baryo ng mga aswang ay hindi siya mapalagay. Kaya ang ginawa niya ay nagbabaka sakali siyang mag-abang sa labasan upang sa ganoon kung makalabas man kami ng buhay ay matutulungan niya kami. Hindi nga siya nagkamali. Sinabi namin sa kanya ang pakay namin at binanggit ko ang pangalan ng tiyuhin ko. Bibisita pala kayo sa bahay ng albularyong si Ermeng. Abay, mali nga ang napasukan ninyong lugar kanina. Dahil dito lang sa sityo kung saan ako naninirahan, nakatira si Ka Ermeng. Ani pa ng matanda. Bago nga mag-alas 7 ng gabi, ay hinatid niya kami sa bahay ng tiyuhin ko. Nagulat naman si Tiyo Ermeng dahil sa biglaang pagbisita naming mag-asawa. Bago umalis sa matandang manggagamot, ay nagpasalamat kami sa kanya dahil kung hindi sa kanya, ay baka napahamak na kami ng asawa ko. Nanatili pa kami ng ilang araw sa bahay ng tiyuhin kong albularyo, Sir Chris, dahil ginamot kami ni Tiyo Ermeng sapagkat namarkahan kaming mag-asawa. Hindi naman nagtagal ay tagumpay namang naalis ng albularyo ang marka ng aswang.
Dito na lamang po ang aking kwento, Sir Chris. Maraming salamat po. Isang magandang araw, Kuya Chris, at sa lahat ng masusugid din yung tagapakinig. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Karding, naninirahan dito sa isang bayan sa parte ng Zamboanga. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko ito dekada 70. Nang mga panahong ito ay binatilyo pa lamang ako't naninirahan sa parte ng Capiz. Isang dakilang lasenggero ang aking ama, Kuya Chris, kung saan saang lugar siya napapadpad para lamang makipag-inuman. Kaya't halos araw-araw na lamang ay nangungonsumi ang aking ina sa kanya. Lalo na kapag umuuwing susuray-suray na naman. Halos hindi na nga matigil-tigil sa paglilita niya ang aking ina sa tuwing umuuwing lasing si tatay. Kaya naman kapag nasa ganoong estilo na si Nanay, Kuya Chris, ay lumalabas na ako ng bahay at pumupunta sa mga kaibigan ko. Alam ko kasing ilang oras na namang magtatatalak si Nanay at paniguradong kung sino man sa mga anak niya ang makikita sa oras na hindi pa humupa ang init ng ulo niya, tiyak na iyon ang mapagbabalingan niya ng galit. Lalong-lalo na kapag bumagsak na si tatay sa kalasingan at mahimbing na ang pagkakatulog. Minsan pa nga ay nakakatulog na si tatay sa gilid ng kalsada dahil sa sobrang kalasingan. O kung minsan naman, kapag hindi na nabubuksan ni Nanay ng bahay. Dahil madaling araw na umuuwi at lasing na lasing ay sa tabi ng kulungan ng aso ito nakakatulog. Kapag nasa ganoong sitwasyon na aabutan ng aking ina ang aking ama, ay binubuhusan niya ito ng tubig para magising. Sa totoo lang, Kuya Chris, ang kinabiliban ko lang sa aking ama at iniidolo ko dahil sa kahit anong galit at pamamahiya pati na rin pambubugbog ang gawin ng aking ina sa kanya, ay hindi niya ito pinapatulan. Ni minsan ay hindi ko pa siya nakitang sinaktan ng aking ina o kaya na may pinitik o kinurot man lang. Sumasagot si tatay pero hindi siya nagmumura o minumura ang aking ina. Maging kami man ay hindi rin namin naranasang mapalo ni tatay. Ang palagi niya kasing ipinapaalala sa aming magkakapatid noon, hinding-hindi niya ipaparanas sa amin ang ginagawang pagmamaltrato sa kanya ng kanyang ama noong kabataan niya pa. Dahil alam niya kung gaano kasakit ang mabugbog na halos kulang na lang ay patayin siya ng kanyang ama para lamang makontento ito sa ginagawang pambubugbog sa kanilang magkakapatid noon. Yun nga lang, ang hindi niya lang talaga maiwasan ay yung paglalasing. Pero ayon pa sa kanya, mas mabuti na iyon kaysa manakit ng mga anak at asawa. Di bali nang magpakalasing siya araw-araw, wag lamang siyang manakit ng pamilya. Isang beses, habang nag-aayos ako ng mga kahoy ng hapong yon, ay naririnig ko na naman si Nanay na nagtatatalak. Pinapagalitan niya na naman si tatay dahil bis na naman ito at mukhang may lakad na naman. Hindi nga ako nagkamali, Kuya Chris, dahil noong sumilip ako sa loob ng bahay ay narinig kong sinabi ni tatay na sasama siya sa kumpare niyang pupunta sa Karatig Baryo dahil may inuman daw na gaganapin ng kaibigan ng kanyang kumpare. Di puga ka, Ilyong? Sige, kung aalis ka ngayon, mas mabuti pang lumayas ka na lang at huwag ka na magpapakita pa sa akin. Dahil talagang bobombahin kitang lalaki ka sa oras na makita kita. Galit na wika ni Nanay kay tatay. Dinuro-duro pa ni Nanay ng bitbit niyang sandok si tatay at aakmang papaluin sa ulo. Ano ka ba naman, Luming? Minsanan na nga lang ako mag-iinom. Pagbabawalan mo pa ba? Ngingising-ngising saad ng aking ama. Minsan lang? Kung sapakin ko kaya yung mukha mo, nang sa ganon ay malaman mo kung ano yung sinasabi mong minsan. Nanggigigil na saad ni Nanay
at halatang nagpipigil lamang sa galit. Ngumisi naman si tatay at sinabihan si nanay na mamaya na raw siya nito pagalitan dahil nagmamadali na siya at hinihintay na siya ng kanyang kumpare. Kahit anong pigil nga at pagtatatalak ni nanay ay wala na siyang nagawa pa dahil hindi naman nakikinig sa kanya si tatay. Hanggang sa pagsisigaw at galit na lamang ang tanging nagagawa ni nanay. Noong makita nga ako ng aking ina, ay pinandilatan niya ako ng mga mata at sinabihang, ano pa ang tinatanga-tanga ko umano? Kumilos na ako at tapusin ko na ang ginagawa ko dahil magluluto pa siya. Para hindi mabaling sa akin ang inis na naramdaman ng aking ina, bumalik ako sa labas ng bahay at inayos na ang mga panggatong. Noong inilalagay ko nga ang mga panggatong sa kusina, ay panay pa ang pagdadabog ni nanay habang nagluluto. Hindi ko na lamang pinapansin ito dahil baka mamaya ay mapagalitan pa ako. Nang matapos na nga ako sa paglalagay ng mga panggatong, ay tumulong na rin ako sa kusina para maibsan ang inis na nararamdaman ng aking ina. Sa paglipas ng mga oras at sumapit na ang gabi, pasado 7:00 pa lamang ng mga oras na iyon nang nag-aya na si nanay na kumain. Habang kumakain, ay sinabi niya sa aking samahan ko daw siyang sunduin si tatay mamayang 8:00 sa kabilang baryo. Hindi raw kasi siya mapalagay dahil sa mga balibalitang may mga nilalang na namiminsala sa mga karatig lugar. Baka mamaya ay matsempuhan pa si tatay habang naglalakad pa uwi. Alam mo naman yung ama mong yan, kapag nakaramdam na ng antok at hindi na kayang maglakad pa uwi kung saan-saan na natutulog, kahit sa gitna pa ng kabuntukan yan. Wika pa ng aking ina. Tiningnan ko ang aking ina at tumango. Sa pagdaan ng mga sandali at natapos na akong kumain, ay ang mga kapatid kong babae na ang nagligpit ng pinagkainan. Ako naman ay pumasok na sa silid namin para kumuha ng damit pamalit. Matapos kong magpalit ng damit, ay lumabas muna ako ng bahay para magpahangin. Maalinsangan kasi ng gabing yon na para bang uulan. Samantalang si nanay naman ay nakita kong kasalukuyang nagtutupi ng damit sa mahabang upuan. Kardeng, huwag kang aalis ah. Aalis tayo mamaya. Tawag sa akin ng aking ina at sinilip pa talaga ako sa pintuan. Opo, nay. Hindi po ko aalis. Magpapahangin lang ako dito sa labas. Tugon ko sa kanya. Muli niya nang ipinagpatuloy ang pagtutupi ng damit. Makaraan naman ng ilang minuto ay napawi na ang ulap sa kalangitan at sumilay na ang bilog na buwan. Kaya naman lumiwanag na ang buong paligid dahil sa sinag ng buwan. Naisip kong tamang-tama, hindi na kami magbibit-bit pa ng flashlight dahil maliwanag na ang daanan. Sa pagpatak ng 8:00 ay umalis na kami ni nanay. May bitbit na isang dipang kahoy ang aking ina. Pamalo niya raw yon sa mga asong haharang-harang sa daanan. Nang nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad at nasa parting liblib na lugar na at wala ng mga kabahayan, saglit kaming natigilan ni nanay. Papatawid na sana kami ng sapa ng mga oras na yon para makatawid na sa karatig baryo kung saan nag-iinom si tatay kasama ang kanyang kumpare. Sa kadahilan ng nakarinig kami ng mga mahihinang pag-angil at parang mga hayop na nag-aagawan ng makakain. Nakalanghap din kami ng napakabahong amoy na animoy amoy imburnal at kakaiba ang simoy ng hanging dumadampi sa balat namin. Sinenyasan ako ng aking inang magdahan-dahan sa paglalakad. Sabay itinuro niya ang nasa unahan. Binulungan niya akong marahan kaming pumunta sa dako roon dahil may nasisipat siyang gumagalaw-galaw. Hindi niya lang daw mawari kung ano yon dahil medyo malabo ang kinaroroonan noon.
Ingat na nga akong sumunod sa aking ina sa paglalakad, papalapit sa sinasabi niyang natatanaw niya. Noon ngang medyo makalapit na kami, ay gayon na lamang ang gulat at hilakbot na nararamdaman ko, Kuya Chris. Sa kadahilan ng nakita ko ang 5 kataong walang pang itaas na kasuotan at nanlilimahid sa langis. Habang walang sawang pinagpepiestahan nila ang kalabaw na nakahandusay sa lupa. Halos masukan na ako nang makita kong sunod-sunod na hinatak nila ang lamang loob ng hayop at walang sawang nilantakan. Tumitingala pa sa buwan ng mga yon habang ginunguya ang karning hilaw. Napatakip naman sa bibig ang aking ina nang biglang tumingin sa gawin namin ng isa sa mga yon. Mga aswang! Mga aswang! Mahinang sambit ni nanay. Nanlaki ang mga matakot. Takot na takot at kilabot ang nararamdaman nang makita kong nagbabaga ang mga mata nito at halos maligo na sa pulang likido ang muka. Umalis na tayo rito bago pa tayo mapansin ng mga aswang na yan. Bulong ni nanay at dahan-dahan na nga kaming bumalik sa daraanan. Binitawan niya naman ang bitbit na pamalo. Kahit na takot na ako noon, Kuya Chris, ay hindi ako nagpatinag. Tinapangan ko na lamang ang sarili. Gawa ng kami lamang ng aking ina ang magkasama. At kahit na anong gawin naming pagsisigaw para humingi ng tulong sa oras na habulin kami, ay walang makakarinig. Dahil may kalayuan pa ang mga kabahayan, kaya naman ang ginawa namin ni nanay nang medyo makalayo-layo na kami sa mga aswang na abalang-abala pagpiyestahang kainin ng bangkay, ay kumaripas na kami ng takbo. Pinauna kong tumakbo ang aking ina upang sa ganoon ay hindi siya maalis sa paningin ko. Kapag kasi ako ang maunang tumakbo, ay maiiwan ko siya dahil sa mas mabilis akong tumakbo. Maya-maya pa ay naririnig na namin ang mga nakakatakot na mga yabag ng mga paang animoy mga kabayong naghahabulan, Kuya Chris. Kung kaya't mas binilisan pa namin ang pagtakbo. Huminto lamang kami nang makarating na kami sa mga kabahayan. Halos malagutan na nga ako ng hininga dahil sa labis na pagkabog ng dibdib ko. Mabuti na lang at may gising pa ng mga oras na yon. Lumapit kami ni nanay at humingi ng tulong. Pinapasok naman kami at pinainom ng tubig para huminahon. Tsaka pa lamang kami tinanong kung ano ang nangyari sa amin. Bakit kami tumatakbo at parang hinahabol ng multo? Sinabi naman ni nanay ang lahat-lahat. Matapos niya ngang sabihin yon, ay napapailing na lamang ang matandang tumulong at hindi na nagsalita pa. Matapos naming kumalma, ay hinatid na kami ng matanda pa uwi sa bahay. Bago umalis sa matandang si Mang Paeng, matapos kaming ihatid ni nanay, ay pinayuhan niya kaming wag nang bumalik pa sa lugar kung saan namin nakita ang mga nilalang. Sunod-sunod namang tumango si nanay at nagpasalamat sa matanda. Mabuti na lamang din talaga, Kuya Chris, ay umaga na natapos ang inuman nila tatay. Kaya't tirik na ang araw nang makauwi ito. Dahil kung hindi, malamang sa alamang, si tatay at ang kasama niyang kumpare kagabi ang siyang pagpipiestahan ng mga aswang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po. Bata pa lamang ako ay naririnig ko na ang mga haka-haka tungkol sa mga aswang. Lalo na ang mga kasabihang kayang mag-anyo umano ng mga aswang ng iba't ibang uri ng hayop, gaya na lamang ng mga aso, pusa, baboy o kaya ay ibon at kung ano-ano pa. Kahit na nakakarinig ako ng mga ganitong usapan, ay hindi ko iniintindi. Kumbaga binabaliwala ko lamang ang mga yan, lalo na ang paulit-ulit na paalala sa akin ng aking ina na huwag basta-bastang tumanggap ng pagkain sa mga hindi kakilala
At kapag tinapik ka sa balikat o sa kung saang parte man ng katawan, gaya ng braso o kamay, ay dapat tapikin ko rin daw pabalik ng 3 beses upang makontra ang masamang balakin ng taong tumapik sa akin. Yan ang palaging sinasabi sa akin ng aking ina. Subalit Kuya Chris, hindi ko lubos akalaing mismong mararanasan ko rin pala ang mga kababalaghan tungkol sa mga sinasabi ng karamihang aswang. Hindi ko na po patatagalin pa mga kaistorya at uumpisahan ko na ang pagbabahagi ng aking karanasan sa channel na ito. Hello po Kuya Chris at sa lahat ng mga nakikinig dito sa kwentong aswang. Ako nga po pala si Clarissa. Nakatira dito sa lalawigan ng Capiz kung saan naganap ang pangyayaring ibabahagi ko sa inyo. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa tinatawag ng karamihang aswang. Dekada 90 nang maranasan ko ang pangyayaring ito at ng mga panahong iyon ay binata pa lamang ako. Sa pagkakatanda ko pa ay nasa mga edad 19 pa lamang ako noon. Isang beses noon, nakita kong umiiyak ang kapatid kong si Ate Mayra. Nakaupo siya sa may balkonahe at panay ang pagpunas ng mga luha. Sandali kong itinigil ang ginagawa at nilapitan si Ate Mayra at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Saglit na tiningnan ako ni Ate Mayra tapos ay nagwikang wala umano siyang problema. Wala daw. Bakit umiiyak ka kung wala kang problema? Ano yun? Eme-eme lang ganon. Wika ko sa kanya. Humarap sa akin ang kapatid ko at pilit ang ngiting nagwikang wala nga raw siyang problema. Bumalik na lamang ako sa ginagawa ko at tatapusin ko na. Dahil sa ayoko siyang kulitin at baka magalit pa. Kung kaya naman ay bumalik na lamang ako sa ginagawa at ipinagpatuloy na. Sa paglipas ng mga araw Kuya Chris, ay nagulantang na lamang ako ng isang hapon. Pagka-uwi ko galing sa trabaho, ay nadatnan kong nagkagulo na sa bahay. Nakita kong humahagulgol na ng iyak ang kapatid kong si Ate Mayra. Samantalang ang aking ina naman ay walang tigil sa kayayaw-yaw at pinapagalitan ng kapatid ko. Pagkapasok ko nga ay doon ko nalaman na buntis pala ang kapatid ko. Nalaman ko rin mula sa kapatid ko na simula noong malaman umano ng kanyang nobyong nabuntis siya nito, ay para na lamang iyong bulang biglang naglaho. Kumbaga Kuya Chris, tinakasan si Ate Mayra at ang responsibilidad nito ng kanyang magaling na nobyo. Dahil sa nalaman ni nanay kung kaya't galit na galit siya, si tatay naman ay tahimik lamang at napapansin kong halatang nagpipigil lamang ito sa galit na nararamdaman. Panay naman ang paghingi ng tawad ni Ate Mayra sa mga magulang namin dahil hindi niya naman inaasahang tatakasan siya ng nobyo niya matapos malaman noon na buntis siya. May magagawa pa ba tayo? Mas mainam pang tanggapin na lang natin ang nangyari. Wag na wag lang talagang magpapakita sa akin ng lalaking yan dahil hindi ko alam kung ano ang magagawa ko sa kanya. Galit na wika ng aming ama. Dahil nga sa nangyari Kuya Chris, ay minabuting tanggapin na lamang ng mga magulang namin ang nangyari sa kapatid ko. Ayaw nilang bigyan pa ito ng karagdagang problema dahil baka mamaya ay maisipan pa umano nitong magpakamatay. Isang araw nga, nakita ko si Ate Mayra mula sa balkonahe. Marami siyang bitbit na pinamili, kaya mabilis ko na siyang nilapitan at kinuha ang mga dalahin. Ako na po ang magdadala niyan ate. Ang bibigat niyan. Dapat hindi ka na po nagbubuhat ng mabibigat. Wika ko sa kanya pagkakuha ng mga bitbit niyang pinamili. Ngumiti naman siya at nagpasalamat.
Noong papasok na sana kami sa loob ng bahay, ay nakita kong napangiwi ang kapatid ko at napahawak sa tiyan. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Masama ba ang pakiramdam niya? Sunod-sunod siyang umiling at nagwikang walang masakit sa kanya. Sigurado ka? Pag-aalalang tanong ko sa kanya. Oo, ayos lang talaga ako. Magpapahinga lang ako. Tugon niya at nagpatiuna ng pumasok. Agaran akong sumunod sa kanya papasok sa bahay at dumiretso ako sa kusina at inilapag sa mesa ang mga pinamili niya. Maya-maya pa, noong matapos ko nang mailapag lahat ng mga pinamili ni Ate Myra, napansin kong parang nag-iiba na ang ekspresyon ng kanyang muka. Yun bang parang nasasaktan siya, ngunit itinatago niya lang para hindi ko yun malaman. Kinuhaan ko siya ng tubig na maiinom at binigyan. Tapos ay pinagpahinga ko na muna siya sa balkonahe para makalanghap siya ng hangin. Bumalik na ako sa kusina at muling inayos ang mga ginagawa. Ilang saglit pa ang nakalipas ay narinig kong parang may kausap ang kapatid ko sa labas ng bahay. Naulinigan ko ang boses ng matandang kapitbahay naming si Lola Dolores. Bagong lipat lamang siya sa bahay ni na Aling Inday. Sa pagkakaalam ko, ay tiyahin ni Aling Inday si Lola Dolores at mga nasa edad 80 na yata ang matanda o 70 mahigit. Base na rin sa kilos nito. Purong puti na kasi ang mga buhok at medyo kuba na kung maglakad. Kulubot na rin ang mukha at medyo may kabagalan na maglakad. Simula nang dumating sa lugar namin ng matanda, ay sunod-sunod na ang mga kababalaghang nangyayari. May mga gabing walang tigil sa pag-aalulong ang mga aso ng kapitbahay namin at para bang may kinakatakutan ang mga ito. Kung minsan naman ay nakakarinig kami ng huni ng wakwak at ang sabi-sabi pa ng mga iilan sa kapitbahay namin. May nakita raw silang napakalaking ibong dumapo sa bahay ni Aling Inday. Kaya naging usap-usapan na sa lugar naming aswang ang tiyahin ni Aling Inday. Dahil ito lang naman ang bagong salta sa lugar namin. Medyo naalarma ako nang maalala ko ang usap-usapang aswang si Lola Dolores. Naisip ko kasing baka mamaya ay mapaano ang kapatid ko. Nagmamadali ko nang tinapos ang ginagawa at lumabas na ng bahay para puntahan sa balkonahe ang kapatid ko. Noong makalapit na ako sa balkonahe ay wala nang kausap si Ate Myra. Tinanong ko siya kung sino ang kausap niya kanina para kasing may naririnig akong boses matanda. Sinabi niya sa aking kausap niya kanina si Lola Dolores. Kaya lang ay umalis din kaagad yon. May itinanong lang sa kanya ang matanda kanina. Ganun po ba? Maiksing wika ko. Sa paglipas ng mga araw, ay nakakaramdam na kami ng gabi-gabing may umaali-aligid sa labas ng bahay namin. Sa tuwing tinitingnan naman ni tatay kung ano ang umaali-aligid, ay wala naman siyang nakikita. Kaya tinahayaan na lamang niya yon. Dahil baka mamaya ay mga hayop lamang yon. Gaya ng pusa na nanginginain lamang ng mga tapon-tapong pagkain sa likuran ng bahay namin. Isang beses, kasalukuyang kausap ko ang mga kaibigan ko sa tawid lamang ng kalsada at nakaharap sa bahay namin. Nang mapansin ko ang matandang si Lola Dolores na nagpapabalik-balik at kapag natatapat na ito sa bahay namin, ay hihinto ito't titingin-tingin sa bahay namin na para bang sinisilip nito mula sa hindi kalayuan kung may tao ba sa loob. Teka, ano kaya ang kailangan ng matanda? Kanina pa siya nagpapabalik-balik dyan ah. Sambit ko sa isipan. Hindi naman kalaunan ay tuluyan nang umalis ang matanda
kaya't inakala kong baka may kailangan lang talaga siya. Kinagabihan, matapos naming maghapunan, ay kasalukuyang nagpapaantok na ako. Nang sa walang ano-ano'y bigla na lamang sumigaw ng malakas ang kapatid ko. Naroroon kasi siya sa sala at kaming dalawa lamang ang naiwan ng gabing yon dahil may importanteng nilakad ang mga magulang namin. Kung kaya't napatakbo ako ng mabilis patungo sa sala dahil sa labis na pag-aalala. Saktong pagpunta ko sa sala ay kitang-kita ko ang wangis ng matandang babaeng nakadungaw sa bintana namin at pilit na ipinagkakasya ang katawan. Nanlilisik ang mga mata nito at walang humpay ang pagtulo ng laway na akala mo'y nakagat ng aso at nagkarabis. Kaagad kong kinuha sa gilid ng pintuan ng kwarto ang 2x2 na kahoy at walang pag-aalinlangang hinambalos ko ang matanda. Pagkahambalos ko ay napuruhan ko ito sa ulo, kung kaya't nalaglag ito sa bintana. Noong tingnan ko ang matanda pagkalaglag sa lupa, ay para iyong pusang nalaglag mula sa bubungan na pagkabagsak sa lupa ay walang kahirap-hirap na nakalapat agad ang mga kamay at paa sa lupa. Lalabas pa sana ako nang sa bigla na lamang akong nakarinig ng huni ng wakwak. At nung silipin ko nga ulit mula sa bintana ang matanda, ay wala na iyon. Sa halip ay isang malaking ibon ang nakita kong lumipad pa itaas habang humuhuni ng wakwak. Mabilis kong isinarado ng maigi ang bintana at naglagay kami ng mga asin sa bawat gilid. Nagtabi na rin ako ng bawang at baka mamaya ay balikan pa kami ng aswang. Sinabi ko naman sa kapatid kong ipanatag niya na ang kanyang kalooban at ako na ang bahalang magbantay sa kanya. Napansin ko kasing walang tigil sa pangangatog ng mga tuhod ni Ate Myra. Binigyan ko siya ng tubig inumin para kumalma. Sa paglipas ng mga oras, ay hindi ko na narinig pa ang huni ng wakwak. Hanggang sa sumapit na ang umaga, tsaka pa lamang ako nakatulog noong sumikat na ang haring araw. Nang magising naman ako kinahapunan, ay nabalitaan kong wala na sa bahay nila Aling Inday si Lola Dolores. Umalis daw iyon kaagad kaninang umaga at nagmamadali habang may nakatabong na sarong sa muka. Doon nga ay malakas ang kutob kong siya talaga ang aswang na umakyat sa bintana kagabi. Simula nang mawala ang matandang kapitbahay naming aswang, Kuya Chris, ay wala nang gumagambalang nilalang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, Sir Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ramona. Edad 49 na at nakatira dito sa Caloocan City. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong minsang magbakasyon kami ng aking ina sa probinsya nila sa liblib na baryo sa lalawigan ng Iloilo. Nagganap ang pangyayaring ito taong 1988. Ang edad ko po noon ay 15 taon pa lang. Noong mga panahong yon ay aalis ang aking ama patungong ibang bansa. Kung kaya magbabakasyon muna kami ng ilang buwan ng aking ina sa kanilang probinsya upang doon niya ipanganak ang aking kapatid na sumunod sa akin. Buntis po kasi ng 6 na buwan ng aking ina na mga panahong yon, Sir Chris. At dahil sa aalis nga patungong ibang bansa ang aking ama, kaya wala akong makakasamang mag-aasikaso sa aking ina kapag dumating na ang araw ng kanyang kapanganakan. Makalipas ang ilang araw, ay dumating na kami sa probinsya ng mga magulang ng aking ina. Unang tingin ko pa lang sa kanilang probinsya, Sir Chris,
Masasabi ko po talagang liblib na yon. Sa kadahilan ng puro mga nagtataasang puno at talahiban na ang nakikita ko sa buong paligid. At sa gilid naman ng bahay ni Lola Carolina ay taniman ng mga sitaw at iba pang mga gulay. Masasanay ka din dito, anak. Isa pa, hindi ka naman malulungkot dito dahil nandiyan naman ang mga pinsan mo. Wika ng aking ina. Siguro ay nahahalata nitong nalulungkot ako. Sobrang napakatahimik kasi ng kanilang baryo at magkakalayo pa ang mga kapitbahay. Kaya naman hindi ako sanay. Sa Maynila po kasi ay paggising mo pa lang sa umaga, bubungad na sa iyo ang napakaingay ng mga sasakyan at ang mga kapitbahay ay nagchichismisan na. Kaya talagang naninibago po ako sa baryong kinalakihan ng aking ina, Sir Chris. Yun po kasi ang kauna-unahang pagkakataong nakarating ako sa kanilang probinsya. Lumipas ang ilang araw, ay unti-unti na akong nasanay sa mga gawaing probinsya at naa-adapt ko na rin ang kanilang pananalita. Hanggang sa isang araw, maaga pa lang ay dumating na sa bahay ang pinsan kong si Ami. Masaya itong pinuntahan ako sa kusina habang naguhugas ako at nagsabing, "Insan, tara, maligo tayo sa ilog. Kasama ang iba pa nating mga pinsang sina Aida at Janet, tsaka sila Kuya Makmak at mga kapatid niya." "Naku, may ginagawa pa ako, insan. Pasensya ka na, hindi ako makakasama. Kayo na lang muna. Tsaka walang makakasama si mama dito sa bahay kasi may pupuntahan sina lolo at lola ngayon." Wika ko dito. "Ano ka ba naman, insan? Minsan lang naman to eh. Isa pa, nandyan lang naman ng mga magulang ko sa bahay. Kaya may magtitingin-tingin kay Tita Annabel dito." Pagrarason nito. Magrarason pa sana ako sa pinsan ko nang biglang nagsalita ang aking ina at nagwikang, "Sige na, Ramona, sumama ka na sa mga pinsan mo. Minsan lang mag-aaya ang mga yan. Sayang naman kung hindi mo pagbibigyan. Tsaka wala ka naman ang gagawin dito sa bahay." Pero ma, paano ka po? Sino magbabantay sa'yo dito?" Pag-aalalang tanong ko sa aking ina. "Ano ka ba, anak? Huwag mo na akong alalahanin. Nandyan naman ang mga kapatid ko sa kabilang bahay. Doon na lang muna ako mamamalagi hanggat wala pa ang lolo't lola mo." Tugon naman nito. Natuwa naman ako sa sinabi ng aking ina. Kaya mabilis ko nang tinapos ang paghuhugas at nagpaalam na kaagad ako sa aking ina na aalis na kami ng aking mga pinsan. Makalipas ang halos kalahating oras na paglalakad namin, ay tuluyan na kaming nakarating sa ilog na siyang pagpapaliguan namin. May mga mangilan-ngilan nang naliligo ng mga sandaling yon, Sir Chris. Kung kaya naghanap na kami ng aming mapepestuhan at paglalagyan ng aming mga gamit na bitbit at pagkain. Tapos ay lumusong na kami sa tubig. Habang naliligo ako kasama ang mga pinsan ko, ay may napansin akong matandang babae sa hindi kalayuan. Matalim itong nakatitig sa pwesto namin. Kaya palihim kong kinalabit si Janet sa tagiliran at nagtanong. Sabay nginuso ko ang matanda. "Insan, kilala mo ba yung matandang nakatayo malapit sa malaking puno sa daanan? Kanina pa kasi masama akong makatingin sa atin eh." Agad namang tinignan nito ng pinsan ko at nagwikang, "Yan ba? Si Manang Linda yan. Mag-iingat ka dyan. Kilalang aswang yan dito sa baryo natin. Tsaka malakas mang usog yang matandang yan. Kaya huwag kang lumapit sa kanya." "Aswang?
Totoo ba yun? Parang sa libro ko lang nababasa yung mga aswang-aswang na yan eh. Tugon ko dito. Oo, totoo yun. Di mo pa nararanasan no? Wala kasi yan sa Maynila eh. Nasa liblib na lugar lang nakatira ang mga aswang. Kaya kung ako sa'yo, mag-iingat ka palagi. Lalo na't buntis ang nanay mo. Nako, lapitin ng mga aswang ang mga buntis na babae. Pananakot nito sabay tawa. Natawan na lang din ako sa sinabi ng pinsan ko, Sir Chris. Pero hindi talaga mawala sa isipan ko ang sinabi niya. At kinikilabutan ako sa tuwing napapatingin ako sa matandang babae. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, nag-aya nang umuwi ang pinsan naming si Kuya Makmak. Dahil baka maabutan pa raw kami ng dilim sa daanan. Agad naman kaming nagligpit ng mga gamit at pagkatapos ay nagsimula ng maglakad pa uwi. Kinagabihan, habang naghahapunan kami ng aking ina, kasama sina lolo at lola, bigla na lang akong nakarinig ng mahinang kaluskos sa gilid ng dingding malapit sa may kusina. Kaya napatingin ako sa dingding kung saan nanggagaling ang kaluskos. Lo, anong ingay po yun? Nakakangilo naman sa ngipin tsaka nakakarindi sa tenga. Reklamong tanong ko. Nakita kong sumenyas si Lolo Juan na huwag ko na lang pansinin ang ingay at magpatuloy na lang kaming kumain ng aking ina. Makalipas ang ilang sandali ay tapos na kaming kumain ng aking ina at pumanik na kami sa higaan. Ngunit patuloy ko pa ring naririnig ang ingay kung kaya kinilabutan na ako. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lang narinig namin ng malakas na pagaspas sa taas ng bubungan malapit sa kwarto namin. Kasabay ng paghuni ng wakwak. Nung una ay malakas pa ang huni nito hanggang sa pahina na yon ng pahina. Naramdaman na lang naming may kumukutkot sa yerong bubungan ng bahay at para bang nanggigigil iyong makagawa ng butas. Nakakaamoy na rin ako ng napakalansang amoy na para bang amoy dugong matagal nang na-stack at amoy imburnal. Hoy! Tumigil ka sa kakakutkot mo, aswang! Dahil kung hindi, babarilin kita hanggang sa mamatay ka. Sigaw ni Lolo na nakatingala sa taas ng bubungan. Mabilis na lumapit si Lola Carolina sa amin at nilagyan niya ng kulay itim na damit ang tiyan ng aking ina. Lola, totoo po bang aswang ang nasa taas ng bubungan natin? Nahihintakutang tanong ko kay Lola Carolina habang nagsusumiksik sa gilid ng higaan dahil sa takot. Oo. Pero huwag kang mag-alala, Apo. Hindi makakapasok ang aswang na yan dito sa loob ng pamamahay natin. Tugon ni Lola. Napansin kong tila mas lalo pang nagagalit ang nilalang na nasa taas ng bubungan namin dahil sa ginagawang paghahasa ni Lolo ng itak. Sapagkat para nang winawasak nito ang gilid ng yero sa taas para matuklap yon. Hinasa pa ng hinasa ni Lolo ang itak para umano mas lalo pang manggalaiti ang aswang. Kaya naman ay narinig kong mabilis na pumapagaspas na naman ang mga pakpak ng aswang at nagpapaikot-ikot yun sa bahay. Matapos gawin yun ni Lolo, ay itinutok niya sa taas ng bubungan ang baril na nakasukbit sa kanyang tagiliran. At hinihintay kung saan dadapo ang aswang para paputukan niya na ang nilalang. Ilang sandali pa ay narinig na naming sumisigaw na sa labas ng mga bahay ang mga tiyuhin ko.
at may mga sulo itong bitbit. Naririnig na pala ng mga ito ang huni ng wakwak, kaya pala nagmadaling sumugod. Agad namang lumabas si Lolo sa bahay at mabilis na binaril ang aswang na nasa taas lang ng bubungan. Matapos niya iyong barilin, ay mabilis na lumipad ang aswang hanggang sa nawala na iyon sa kanilang paningin. Lintik na aswang yun ah. Tayo pa ang balak kong tiryahin. Nakalimutan niya yatang may baril ako. Akala mo hindi kita kilala, aswang? Bukas ka lang sa akin. Wika ni Lolo. Tapos ay pumasok na sila sa loob ng bahay. Kinabukasan ay maagang pinuntahan ni Lolo ang bahay ni Manang Linda. Laking gulat niya dahil wala nang nakatira sa bahay nito at wasak na ang buong kabahayan. Doon ay nakumpirma nga ni Lolo na si Manang Linda ang umaswang sa amin kagabi. Kung kaya naglagay na ng mga proteksyon sa buong paligid ng bahay si Lolo. Magmula po noon, Sir Chris, ay wala na kaming nababalitaan pang aswang at wala na ring gumagambala pa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Chris. Maraming salamat po. Gumagalang, Ramona. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.